So, welcome back sa ating hashtag ANWR Breathing Space. So, this is your safe space. Ako nga pala si Ate Jo and welcome back sa ating kada gabing kwentuhan. Di ko alam kung paano ko to i-share sa itong live stream na to. Di ko alam paano ko i-share pero tingnan nga natin. Um, wala eh. Di ko alam eh. Kasi gusto ko sana mapanood to ng mga D-group ko. Alam ko naman naka-follow sila sa akin pero sometimes kailangan ko pa silang itap para makasali sila sa devotion na to. But anyway, si Lord naman na magdadala ng mga kailangang ng mga manonood dito sa live stream na to. So, kumusta kayo? Kumusta ang inyong natapos na um, Tuesday? Tuesday? Tuesday nga ba? Alam ko Tuesday. Wait, just making sure. Oh, Tuesday. Yan. Kahapon, natapos ng election natin and I pray and I am hoping that a lot of you um, is glad sa result ng ating pong natapos na election. I'm not saying that glad kayo dahil nakaupo yung mga binoto nyo, kundi glad kayo because it was that regardless of kung sino umupo, naglilinis talaga ako ng table habang nakagkukwento no? Pero regardless kung sino nakaupo, we are secure and we are happy that we have this joy that cannot be taken away because the Lord God who allowed all these authorities love the Philippines. So, iyon. So, kaya ko sinabing I am praying and hoping that everyone is happy with the result of the election. So, I know some of you siguro may binoto kayo na hindi nakaupo or hindi kayo satisfied sa mga naupo. If ever na ganun man yung nararamdaman nyo, pagpasa Lord na natin yan. Kasi, sabi naman ni Lord, siya ang bahala sa atin. So, ayan. Hi, Alid. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo. Sabi ni Alid, good eve po, Ate Jo. Good evening naman sa'yo, Alid. Dito sa Rizal, maulan na talaga pagkahapon. Nararamdaman ko at naririnig-rinig ko yung yung, ang tawag dyan? Kulugat kidlat sa labas. Although it's not raining yet, nararamdaman ko lang na medyo malakas yung mga um, thunderstorm. Sakto-sakto. Ganda ng topic natin ngayon. Sunshine or sunlight and storm. Yan ang title natin ngayon. Sunlight and storm. So, um, if you think about it or think about the recent storm in your life, whether it's emotional, spiritual, or circumstantial, and what did it reveal about your faith, your heart, and your relationship with God? So, gaano, or isipin mo yung dumaan sa'yo ngayon na dumaan na, na storm sa buhay mo. Whether it's a big storm or small storm. Kasi dumaan ka sa pagsubok sa buhay mo ngayon. And what kind of character did it reveal to you? Meron akong napanood na podcast. Alam niyo, matagal ko na talagang plano mag-podcast eh. Pero lahat lang ng niyayaya ko, hindi ko alam kung bakit, pero lagi silang unavailable. So, hindi ko alam kung paano ako mag-start ng podcast, but I really, really want to start a podcast. Sayang naman yung kadaldalan ko ng isang oras, di ba? Ngayon, how was, so, dun sa podcast na nabasa ko, or narinig ko rather, sabi ng pastor, money, fame, yung money daw or fame, or wealth, it doesn't change a person. 'Di ba lagi na lang sila dito sa Pilipinas lalo no kapag yumaman ng isang tao or yumaman yung isang kamag-anak mo, ang usually mong maririnig sa mga toxic na tao uh, ay naku yumaman lang yan nagbago na yan or naku sikat lang yan nagbago na yan. What I learned in that podcast is that fame or money doesn't change a person. It just nilalabas lang niya yung totoong pagkatao or totoong character ng tao. So, kung yumaman ng isang tao at naging
at naging mas madamot siya or naging madamot siya, it just shows the character, the true character of the person. If sumikat siya, it just shows the true character of the person. So kung halimbawa yumaman siya at mas naging mabait siya, mas naging mapagbigay siya, it's still the character of the person. So it's not the circumstance, I mean the money or the fame that change that person. It just reveals the person's character. So isipin nyo ngayon yung buhay nyo or yung pinaka last event ng buhay nyo where your faith has been tested or where you have been tested to stand ground in your faith. And what character did it revealed to you? Isipin nyo lang, habang hindi pa tayo nagsisimula, isipin nyo lang yon. Ano ba yung character ko? Sumuko ba ako nung panahon na nahihirapan ako? Sumuko ba ako nung may storm? Did I go to my friends or my family um, during that storm instead of bowing my knees to God and praying for it first? Or did I fight these battles with the Lord? Ano ba? Ano ba yung naging character or ano yung naging attitude natin doon sa most recent storm na pinagdaanan natin? So, yun yung topic natin ngayon. Yun yung topic natin na pag-uusapan ngayon. What does your character or what does what does your circumstances reveals who you are and how does it work? Hello, Ate Jessica. Magandang gabi sa'yo. Hello. Hi, Jerome. Sabi ni Jerome, hello. Parang ngayon ko lang nakita si Jerome dito sa aking um, sa ating live stream. So, i-welcome naman natin si Jerome. Hello sa'yo. Hi, Faye! Good evening. Currently having my dinner. Kakatapos lang ng super malakas na ulan, kulog at kidlat po dito. Kala ko nga magba-brownout kanina. Naku, wag sana mag-brownout kasi I have things to do. But, yeah, dito naman sa amin wala pang ulan. Pero yun, meron ng mga kulog at kidlat. So, sana walang walang um, brown out na mangyari. So, ano pa ba? Hi, Mikael. Magandang gabi sa'yo. Sabi ni Mikael, magandang gabi, Miss Jo. And sabi naman ni Mary Joy Paraiso, si Ate Mary Joy pala to. Magandang gabi po, Miss Jo. Magandang gabi din sa inyong lahat. And for those who are first timers dito sa ating hashtag ANWR or Artist na Walang Ruler Breathing Space. So, isa lang naman itong maikling kwentuhan, 1 hour or more na oras ng pagkukwentuhan natin after ng maghapon, after na nakakapagod na maghapon. Um, Ayun, magkwentuhan lang tayo saglit. What have you been doing and how the Lord works in your life all throughout the day at mag-share tayo ng testimony. Safe space naman to, huwag kayong mag-alala. Um, Parang walang manghuhusga sa inyo dito. So, yun. Uh, let me just share my screen pa para makita nyo. Ay, hindi ko pala to na zoom. Zoom, 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 zoom. So, para pag nagpunta kayo sa YouTube channel, hindi ako mag-isa. Hindi akala kasi siguro ng mga tao habang nanonood sila pagka sa YouTube na sila nanood nitong replay, mag-isa lang ako, wala akong kausap. So, ayan. Kaya nilalagay ko sa yung comment section sa ating live stream. So, um, ang title natin, of course, the book that we use sa ating devotion is The Roots Before Roses. Hello, nasan yun sa akin? Hindi ko makita yung physical copy ko. Kanina lang binabasa ko yun. Kaya mo na. Basta yan. Kung ano yung nakikita nyo sa screen, yan yun. And that is our month of May devotion. Malapit na naming i-release ang book of devotion for June. Ang ganda ng June kasi it's about basta ang tawag doon ang title ng book of month of
Wait, nalilito ako sa pinagsasabi kong Tagalog ulit. So, malapit na nating i-release ang devotion for June. At ang title ng June devotion natin is Halfway Holy. Yan. Ganda na itong perfect. Wala lang, i-share ko lang. Baka bukas, meron na akong physical copy nung June devotion. So, sana makapag-avail din kayo. It's available as hard copy and soft copy din, katulad ng mga previous devotions natin. So, right now, mamaya na natin yung pagkwentuhan. Meron tayong Roots Before Roses. Ito yung month of May devotion at ito yung ginagamit natin sa kada gabi nating devotion dito sa live stream. Ate Alpa, magandang gabi, sabi ng di Ate Alpa. Blessed evening po, Ate Jo. Blessed evening po sa lahat. Blessed evening din sa'yo, Ate Alpha. And thank you so much for being here. Kumusta kayo? Kumusta ang heart nyo? Yan, kumusta kayo? Nabasa ko yung message ni Faye. Halfway of being holy. Hindi, halfway holy lang ang title. Basta, makikita nyo na lang siguro bukas. Bakit ganun? At tapos ma-explain ko din siguro bukas yung bakit siya ganun. Bakit ganun yung title niya. So, wala pa kasi sa akin yung physical copy. Anyway, so this title or this book for Roots Before Roses for month of May, this is for you who wanted to grow roses. This is for you who wanted to grow. And our topic for tonight is May 13. Check nyo naman yung calendar natin. May 13, sunlight and storms. So ito yung ating verse for tonight. When the storms of life come to when the storms of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Ayan, yan, yan. Inaabangan ko na yung June Debo. Thank you, Ate Alpa. Oo, by 15, magiging available na siya. Pero bukas, i-soft launch ko muna. Soft launch, parang may soft lunch. I-soft lunch ko muna siya tomorrow, May 14, kasabay nung coloring book natin. Kasi yung coloring book din is our project for May. Na-late lang namin siya i-release. Pero kasi naghahanap pa kami ng recipient. So, yung coloring book naman natin is a sponsored book. Meaning, kapag bumili kayo nung isang book, nung isang coloring book para sa bata, may isang bata na makakatanggap ng same book. So, buy one, give one siya. So, halimbawa, bumili kayo ng coloring book para sa apo nyo, para sa anak nyo, or para sa pamangkin nyo. Bible ko talaga yung hawak ko yun. Yung recipient church na kausap namin, makakatanggap din or isang bata sa recipient church ang makakatanggap naman ng libro. So, the more na bibili kayo, the more naman yung the more yung mga batang makakatanggap for free ng libro. So, sana, no, support nyo rin yung coloring book natin because it's a very good way to share Jesus to our kids. Tayong mga adult, it's easy for us to read It's easy for us to have this devotion kapag mag-online ka lang. Makakarinig ka na ng sermon, makakapag-devotion ka na kasama si Ate Jo. Pero yung mga bata, nakakarinig lang sila ng word ni God kapag ka-umattend sila ng Sunday school, pag sumama sila sa'yo sa church. But, sa loob ng 6 days, Monday to Saturday, bihira naman silang makarinig ng gospel. So, we want to reach those children. We want to reach our children para kahit nasa bahay sila, instead of magnood sila ng maraming kung ano-ano sa internet, mag-enjoy sila as they read the books of the Bible, and makapag-color na din sila. May mga kasama na din yung activities and stickers para ma-enjoy nila yung mismong book. So, yun. Sana support nyo din yung ating Colorful Love series. By tomorrow din, mabibigay ko na or mapapakita ko na sa inyo yung Colorful Love series natin. Nag-start kami sa Book of Genesis. Buong Book of Genesis na i-summarize namin as coloring book. So, hindi lang siya para sa mga bata, kundi para na din sa inyo if hindi nyo pa natapos kahit kailan ang Book of Genesis. Ayun, nandun yun, nakasummarize yun kung ano yun yung mga stories na available sa
coloring book na yon. So yun, available din siya. Halimbawa, nasa children's ministry kayo sa church nyo and you are looking for activities na pwedeng gawin ng mga kids sa church nyo, you can purchase the book. And the many books that you buy, the many books naman na pwede naming ipamigay doon sa mga churches na hindi afford or hindi pa kaya na makabili ng sarili nilang activity books para sa mga bata. So yun, sana talaga suportahan nyo yung ating coloring book or Colorful Love series. Di ko nalagay dito, no? Sana pala nailagay ko kahit man lang yung cover. Sige, tomorrow na lang, tomorrow, para makita nyo. Sabi ni Ate Alpha, sapol ako sa title ng Devo natin for June, pamay na agad-agad. Halfway Holy. Ang ganda nga nun, Ate Alpha. Promise, while I was writing it, parang naiisip ko na, parang lahat nung topic, parang ako lagi, si halfway. Bukas ko na ikakwento. Ang daldal ko. Bukas ko na ikakwento, pero parang halos laging ako. Pero, I know that the Lord will use it to speak with other people then. As I talk about my faith and my walk with the Lord through the June devotion natin, parang alam ko na makikipag-usap naman si Lord sa inyo gamit yon. So, yun. Ate Alpha, sabi na Ate Alpha, ay gusto ko din yung coloring books para sa mga handle ko na kids. Oo, Ate Alpha, please support our coloring book series. Colorful Love series talaga yung title namin. Noong una, ang title talaga niya, Jesus Loves Colors. Pero naisip ko, since buong book of the Bible from Genesis to Revelation yung gagawin naming series, siguro per month din yung release namin ng Colorful Book or Colorful Love series. Binago namin siya ng Colorful Love kasi darating ang panahon na pag-uusapan naman is si Jesus, yung life of Jesus. So yun, daldal. So ngayon, pag-usapan natin ang ating devotion for May 13, Sunlight and Storm, and our Bible verse for tonight is from Proverbs chapter 10 verse 25 from NLT version. When the storm of life come, the wicked are whirled away, but the godly have everlasting foundation. Basahin natin siya in NIV. Ito yung Bible ko na NIV. Si Ripe. Sobra na siyang worn out. Sa kapatid ko pa to, kay Roseanne. Pero hindi niya ginagamit nung unang panahon, so inangking ko na lang. So Proverbs chapter 10 verse 25. Wait lang po. Proverbs chapter 10 verse 25. Sabi dito, this is NIV version ha. When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stands firm forever. Tingnan natin sa New Century version. Kasi ito yung ginagamit ko talaga ngayon. New Century Version Youth Bible. Proverbs chapter 10 verse 25. Ito yung sinasabi sa book na to, sa version na to. A storm will blow the evil person away, but a good person will always be safe. Ayos. Ganda, no? So, if you have your Bibles with you too, you can open it up to Proverbs chapter 10 verse 25. You can highlight nyo na yan. Ako, meron ako ditong napakaraming colored paper and highlight. Nag-iisa lang yung highlighter ko na orange. So, regaluhan nyo naman ako ng highlighter. Pero, isa sa, siguro sa character ko is I like to collect colorful pens para pag nagde-devotion ako, colorful. Okay, so syempre bago tayo mag-start or bago natin to pag-usapan, bago lumalim ang ating kwentuhan tungkol dito sa verse na to or tungkol sa devotion na to, hingi muna tayo ng wisdom kay Lord para naman hindi tayo mag-viral dahil kung ano pinagsasabi natin, diba? So, yeah, let's do that. Let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin. We thank you, Lord, for your protection over us, Lord, and because we can see your glory, Panginoon, sa buhay namin.
Thank you din, Panginoon, sa privilege, Lord, that we can do this at the comfort of our home. Thank you din, Lord, kasi kahit nakakapagod ang maghapon or kahit na ang dami pa namin kailangan gawin, um, hayaan mo, Lord, na mag-spend time kami sa'yo kahit 1 hour lang na pag-usapan ka, makinig sa'yo at matuto ng iyo pong pag-ibig sa aming buhay. And may we apply whatever we will learn tonight, and may we grow closer to you. May we fall in love with you, Lord, sa lahat ng aming sasabihin, sa lahat ng aming pag-uusapan, Panginoon. And itago mo po ako, Lord, sa iyo pong likuran ng ikaw po, Lord, ang siyang magningning, ikaw ang makita, ikaw ang maitaas, Panginoon. And no one will get the spotlight from you, Lord. We bring you back all the glory and praises. I love you, Jesus. In your name. Amen. Okay. So, basahin natin to. Teka lang, nasisira ang aking tablet. Araw-araw ko na lang nasisira tuwing devotion time. Oh, ano? Wait lang po, ayusin ko lang po. Kasi, itong tablet na to, pre-pandemic pa. And I have been using it since who knows. Tapos, meron din akong kaibigan sa Ate Joy, my mentor sa online um, streaming. Siya yung niregaluhan niya ako ng same brand and same ng lahat ng ginagawa ko. So, niregaluhan niya ako ng same tablet. Kaso, um, alam ko namang kalooban yun ni Lord na mahal naman niya ako. Kaya yun nangyayari. But, yung niregalo sa akin ni Ate Joy, na sali sa sunog ng aking kaibigan. So nasa bahay kasi ng kaibigan ko yung tablet na yon na um, regalo sa akin. So nasali siya sa sunog. Ayun, kaya ganun. Kaya ngayon, itong tablet na lang na to yung ginagamit ko. Kaso, parang nagpapaalam na siya sa akin palagi. So, I hope na hindi nababasa nyo pa rin, nababasa nyo pa rin yung pinapakita ko sa screen. So, I decided na gumawa ng mas malaking version pero hindi nyo na lang ako makikita so that we can all read ng sabay-sabay. So, this is our devotion. Ayan, sana makita nyo. So again, our title for tonight is Sunlight and Storm, and this is for um, this is our verse for tonight, Proverbs chapter 10, verse 25. When the storm of life come, the wicked are whirled away, but the godly have a lasting foundation. Sa mas babaw na version, which is New Century Youth Bible, sabi dito, a, a storm will blow an evil person, but a good person will always be safe. So, basahin natin to. Every plant needs more than just sunlight. It also needs rain. In the same way, our growth doesn't come from easy days. It also comes through storm. Some seasons are full of warmth and joy. Others bring confusion, griefs, or delay. But storms don't mean God has left you. They often means He's strengthening your roots. When the storm of life come, the godly have lasting foundation. That means you won't be swept away if you are grounded in Him. The storms doesn't cancel your purpose, it prepares you for it. So don't our God doesn't waste the rain. Things things you learn in hard times, trust, endurance, deeper faith are what anchored you for the long haul. And sometimes storms brings clarity. They stripped away what's shallow and distracting and draws us near closer to the one who never changes. What feels like chaos may actually be God clearing space for something new to grow. So if you're facing heavy skies today, don't give up. Even in the storm, your roots are growing, and when the clouds pass, you will see what that God
was with you the whole time, making sure you'd stand stronger than before. So yun yung ating um, devotion for tonight. Sana nabasa nyo, di ba? Parang mabilis ko yata magbasa, mali-mali pa. Hi, Ariel. Magandang gabi sa'yo. Sabi niya, hi, Ate Jo. Hi, hi din sa'yo, Ariel. Nakakatuwa to si Ariel. Lagi siya nakalike sa lahat ng pinopost ko. Kakatuwa. Okay, so, sunlight and storm. Kanina tinanong ko kayo isa-isa o tinanong ko kayo lahat. Um, nung past storm or ano yung mga recent storm ng buhay nyo and what kind of character did it revealed to you? What kind of your character did it reveal to you? So, um, basahin natin tong phrase na yon. So, every plant needs more than just sunlight. It also needs rain. So, in the same way, our growth doesn't come from easy days. Ala, bakit ako nauubo? It also comes through storm. So, may mga season ng buhay natin gaya ng ating mga naging previous na conversation or previous devotion from Ecclesiastes, 'di ba lahat ng season may time, may kanya-kanyang time. So, may time na full of warmth and joy, meron namang time na parang mahirap ang buhay or there's rain and storm sa buhay natin. May mga pagkakataon na it brings confusion, it brings grief or delays, but hindi ibig sabihin na nandun ka sa season na yon na parang hirap na hirap ka or parang um, pagod ka sa season na yon or parang it brings confusion and delay. Hindi ibig sabihin na nandun ka ay iniwan ka ni rin ng Panginoon. It also means that He is allowing you to go through that um, to grow to go through that storm to strengthen your roots. Kumbaga, hindi natin masasabi na strong yung isang puno kung hindi siya dumaan sa bagyo. Tama ba? Meron akong puno, nung bata ako, merong puno sa likod ng school namin. Aratilis siya. I don't know if you know what aratilis is. Itong puno na to, grade 3 ako, nandun na siya. And every time na dadaan ako sa school namin nung elementary ako, the 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 same tree, although malaki na, although medyo ano to, medyo may part na sa kanya na hindi na green, kumbaga nabubulok na yung puno, halos yung kalahati niyang parte, but it's still there. And we all know that mula elementary ako, grade 3, hanggang ngayon 36 na ako, maraming bagyo na, literal na bagyo ang dumaan sa school na yon. May nabutas na nasira na yung bubong ng school namin, yung siguro dumating na yung pagkakataon na um, may storm, tapos yung maraming puno yung natanggal, ganyan. But that same tree is still standing until now. Ngayong matanda na ako, ngayong adult na ako. If whenever I go there, whenever I would pass through the same school, nandun pa rin yung puno ng aratilis. And isa yun sa patunay na yung puno na yon ay matatag na. Strengthened na siya, rooted siya. Kasi no matter how many storms have passed, nandun pa rin siya still standing strong. Kumbaga, mas strong pa nga yung puno na yon kaysa sa past relationship mo. Charing! So, ayun, di ba? Yung mga storms na dumaan sa buhay natin, it's also a mean, no? It also is God's way of strengthening your roots. Kumbaga hindi na siya mm, hindi pwedeng yun nga, hindi natin pwedeng masabi ng isang puno ay strong na kung hindi pa siya nadaanan ng bagyo. Gayun din ikaw bilang mananampalataya, bilang isang nanay, bilang isang tatay, bilang isang anak, or bilang isang Kristiyano na lang, or bilang isang individual. Hindi natin pwedeng sabihin that you are strong, uh, spiritually strong, emotionally strong, physical strong, if you have not gone through storms in your life. Tama ba?
And hindi ibig sabihin na nag-gone through ka through the storms of your life, na doon ka sa season na parang walang warmth and joy, parang kinukuha na ni Lord lahat. Hiningi na nga ni Lord sa'yo na isurrender mo lahat ng meron ka, tapos kung ano yung natitira sa'yo, iso-surrender mo pa, parang walang joy in obedience kay Lord. Yung season na yon, hindi ibig sabihin na iniiwan ka niya or parang inuubos ka ni Lord. Bagkos it is part of His plans for you to strengthen your roots, na habang nandun ka at kumakapit ka ng matatag sa pananampalataya mo, kung saan ka nilagay ni Lord, kumakapit ka ng matindi-tindi sa kay Lord, pag dumaan ka na ulit sa same storm, pag dumaan ka sa mas matinding storm, you know better. Alam mo na, nadaanan ko na to dati, 'di ba Lord? Nadaanan na to natin dati. Sisiw lang to, 'di ba Lord? Sisiw lang to sa'yo. And sabi sa Proverbs 10:25, sabi doon, yung storm daw, the storm will blow, but the good person will always be safe. Ang ganda nitong word na to, no? Kasi um, sometimes, kapag dumadaan tayo dun sa pagkakataon ng buhay natin where we think that the storm is too strong, imposible namang hindi pa natin yun naranasan. Pero kung sakali mang hindi mo pa naranasan yun, I am testifying with my own experience that sometimes I think that the storm is too strong for me. No, parang, Lord, ang bigat naman ng pinapadaanan mo sa akin. Lord, ang hirap naman ito. Parang hindi ko to kaya, Lord. Itong pinapadaanan mong daan sa akin. This storm is too much. Or this storm is too heavy for me. Dumaan ako sa ganong klase ng storm sa buhay ko. And yet, what the Lord is telling us tonight, hindi lang ikaw kundi ako, is that a good person will always be safe. Sa NIV version, ano yung version ng good? Sabi dito, a righteous or the righteous stands forever firm. Sa sa NLT, ano ba? Sa NLT, the godly have everlasting foundation. So, the moment na iisip mo, Lord, parang this storm is too much, is too big for me, this storm is really not for me, baka hindi ko to kayanin. Remember that in that moment or in that storm or through that storm, the godly will always be safe. The good person will always be safe. The righteous will always be taken care of. Ate, paano pag hindi ako good? Ate, paano pag hindi ako righteous? It doesn't matter. Jesus will make you righteous. If you have Jesus, you are righteous. If you have Jesus, you are good. It doesn't really matter kung sino ka, ano yung mga ginawa mo before, or ano pa yung mga pinagagagawa mo at the present. If you are in the storm, if you are going through a storm right now, and you think hindi mo kaya, go back to Jesus and Jesus will make you safe. Jesus will take care of you. The Lord will definitely take care of you. The storms of life will come. Hindi talaga natin yan maiiwasan. Wala pa sa tanan ng buhay natin na may nakilala tayong ako, ewan ko sa inyo pero wala pa akong nakilalang tao sa tanan ng buhay ko, sa 36 years na buhay ako, wala pa akong nakilalang tao na hindi pa dumanas ng problema. Kahit nga yung 5 years old kong pamangkin may problema na sa buhay kung paano niya sosolusyonan yung math problem na binibigay sa kanya ng nanay niya tuwing gabi kapag nag-aaral sila. So, lahat tayo, no, may dumadaan tayo sa problema. And those storms will come. Pero, ang tanong, sino bang kasama mo sa storm? Yung bang, saan ka ba nagtitiwala? Sino ba ang ka-teammate mo during that storm? Siyempre, dun ka na sa iingatan ka. Iingatan ka.
aalagaan ka. Syempre, doon ka na sa iingatan ka. At sabi sa Proverbs chapter 10, verse 25, the good person or a good person will always be safe. If you have Jesus, He will sanctify you. 'Di ba? Sabi sa book of John, your faith will sanctify you. If you have faith, if you surrender your life to Jesus and you just, Lord, di ko kaya tong storm na to, ikaw na bahala. Okay. The Lord will sanctify us, the Lord will make us righteous. Your faith, tulad lang ni Moses, tulad ni Abraham, tulad ni Elijah, their faith made them righteous. So, ano yung hinihingi sa'yo ni Lord? Hinihingi ba niya maging good ka? Hinihingi ba niyang maging righteous ka on your own way? Siyempre, hindi. Hinihingi niya, i-surrender mo yung buhay mo through that storm. Even in the warmful or joyful moment of your life, you surrender your life to Him. Kasi pag dumating na yung storm ng buhay natin, pag dumating ka na sa season ng buhay mo na parang wala ng warm and joy, nandoon si Jesus. He will make you good. He will sanctify you. He will make you righteous so that He will make you safe. Proverbs chapter 10 verse 25, the good person will always be safe. Sabi ni Jessica, favorite ng sis ko yung Alatires. Kung tawagin sa amin, Alatires. Sa amin naman, Aratilis. Ang tawag sa bunga, Aratilis. Sa inyo, Alatires. That's so nice. Sabi ni Kuya Verge, hello po Ma'am Jo, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi din sa'yo Kuya Verge. Nasa duty ka na siguro. Kasi tapos na yung bakasyon. Ay, hindi pa pala siguro. Ano? Nasa duty ka ba? Alam mo ni update, si Kuya Verge lang yung nag-iisang nanonood sa atin lagi na updated tayo kung nasa duty ba siya or hindi. Tsaka si Faye naman, nasasanay na ako that every time na papasok siya sa live stream, sasabihin niya kung nagdi-dinner na siya o hindi. Speaking of Faye, sabi ni Faye, I observed that while we go through the storm in our life, we get to do things we thought we cannot do, like adrenaline rush. Para siyang way ni God of telling us that we can do many things. Nagiging wise and brave tayo. I love adrenaline rush. Alam niyo, isa sa pinaka gustong-gusto kong video na napanood ko about adrenaline rush, actually hindi siya video, personal experience siya. My dad was diagnosed with colon cancer during mga panahon ng 2015 to 2016. 2016, he passed away due to cancer. But may period of time, mahaba yung period of time that he battled cancer. So, one day, while he was still battling cancer, he was really weak. Mahina na yung katawan niya, payat na siya. He cannot stand na, hindi na siya masyadong makatayo mag-isa. He needed guidance sa lahat ng gagawin niya. And one time, nagpapaaraw siya sa labas kasama ang nanay ko. So, nasa labas sila. Meron kaming, simple lang kasi kaming pamilya. So, meron kaming simpleng bahay, simpleng maliit na tindahan sa labas. And we live in a very small place lang dito sa Rizal. So, yun. Nasa labas sila, nagpapaaraw si tatay. Tapos, meron siyang, yung, para siya kasing, paano ko ba ikukwento? Meron siyang pinsan na may-ari ng van. At yung pinsan ni tatay na yon, may-ari ng van, meron siyang anak naman na 2 years old or parang 3, mga ganyan. 3 or 4 years old yung bata. And si tatay nanonood na nilalabas ng pinsan niya yung van na malaki, syempre. And so happens that the kid, yung anak ng pinsan niya, ay nasa likod ng van. Kumbaga naglalaro. At habang umaatras yung van, natabig yung bata, and unti-unting napunta yung bata sa ilalim ng van. And si tatay,
nandoon, nanonood siya, pati si nanay nandoon siya, nakita nila yung nangyayari, and to think that this man, yung tatay ko, sobrang payat na niya, hindi niya na talaga kaya tumayo mag-isa. He was able to run just to save the kid. Adrenaline rush. And ang ganda nung word ni Faye dito, that during the storm, when we go through the storms in our life, we get to do things that we thought we cannot do. Tulad nung nangyari sa tatay ko. Siguro storm yun para sa pamilya ng pinsan ni tatay. But if you think, if you look at it this way, in the storms in our life, the Lord teaches us to do things that we thought we cannot do. Or eh, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na ilabas yung mga dapat nating ilabas sa spiritual life natin. Minsan, 'di ba? Ako, kung tatanungin ako, baka nga hindi ako artistic talaga, but due to um, a storm in my life, sabi ko, nako, parang wala na akong magagawa sa buhay ko. So I started making artworks um, about my faith. And wala, nandito kayo lahat. Yung mga bagay na kala mo hindi mo magagawa, pero nagawa mo because you are undergoing a storm, or parang hindi mo na talaga alam yung ginagawa mo sa buhay mo. It's God's way of also strengthening you. Galing, di ba? Ate Shane, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, well, nakahabol, na busy lang. It's okay, Ate Shane, we love you so much. Hi, Christine Joy, magandang gabi sa'yo. Sabi niya, blessed evening, Ate Jo. Blessed evening din sa'yo. Sabi ni Kuya Burge, hanggang ngayon na araw na lang po ang bakasyon. Back to reality na ako bukas, Ma'am Jo. Okay, we are praying for your safe and sweet arrival dito pabalik sa Manila, Kuya. At kanina ko pa nababasa yung back to reality, no? Bakit ano ba tayo, ano ba ginawa natin sino to mga karaang araw? Mga dumaan sa fantasy world, ganyan. Pero, we are praying for your safe travel, kuya. Sabi ni Ate Shane, blessed evening, Ate Jo, at sa lahat. Blessed evening din sa'yo. Okay, so, the storm doesn't cancel your purpose. It doesn't cancel your purpose. It prepares you for it. God doesn't waste the rain. God doesn't waste the rain. The things you learn in hard times, we sometimes sa storm ng buhay natin, we learn how to trust, to endure, to have deeper faith, and those will help us anchor us to the future. Kumbaga, yung mga natututunan natin sa panahon na parang hindi tayo natututo or wala tayong pag-asa, yun naman yung gagamitin ni Lord para mas lalo tayong tumibay sa darating pang kinabukasan. Hindi ko sinasabi, no, na baka sa kinabukasan mo mas matindi yung storm na pagdadaanan mo. Hindi ko alam. The Lord has good plans for you. But all I know is that in the process, or the time na nasa storm ka, the Lord will never leave you. Hindi ka niya iiwan, at sa panahon na nandun ka at pagkatapos ng storm na yon, ipapakita ni Lord sa iyo kung bakit mo siya pwedeng pagkatiwalaan. If you trust the Lord with everything that you have, He will show you why He can be trusted. Yun ang isa sa pinakamagandang natutunan ko habang binabasa natin itong Roots Before Roses. Because growing roots, dahil hindi pa natin nakikita yung mga bunga ng pinaggagawa natin, ng bunga ng devotion na to, hindi pa natin nakikita kung anong bunga ng paghihirap natin sa buhay na to. Dahil hindi pa natin nakikita, sometimes we feel disappointed, we feel frustrated, and not knowing, nag-grow tayo ng roots, that we become deeper into our faith. Natututunan ko ngayon that if you just surrender your life, if just surrender whatever you have right now in your life to Jesus, He will make sure that He will show you
how and why He can be trusted. Di mo nakikita yung mga ugat na tumutubo sa'yo, lumalalim ka na pala sa pananampalataya. Pero dahil ipinagkatiwala mo na yon sa Panginoon, He will make sure na kapag nag-grow ka, kapag tumubo na yung mga bunga na ina-expect mong tutubo, He will make sure that His name will be glorified. Hi Joseph, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Joseph, blessed evening po, trust in the Lord with all your heart. Thank you so much, Joseph. And sometimes, storms brings clarity. Basahin natin itong mabuti. Sometimes, storms bring clarity. Papakita ko lang na mas malinaw. Ayan. Bakit? Sometimes, no, they stripped away what's shallow and distracting and draws us closer to the one who never changed. And what feels like chaos may actually be God's clearing space for something new to grow. So if you're facing heavy skies today, don't give up. Even in the storm, your roots are growing, and when the clouds pass, you'll see God was with you the whole time, making sure that you'll stand strong forever. So if you really take a look at this part, storms brings clarity. Yung bang tinatanggal na ni Lord, no? Tinatanggal ni Lord yung mga hindi dapat nandoon sa buhay mo. Yung mga storms na yon, minsan pinagdadaanan natin, mga wrong relationships. Baka naman gusto mong mag-serve kay Lord, surrender ka araw-araw ng buhay mo kay Lord, pero nasa wrong relationship ka pala. Sinabi ni Lord, bitawan mo na yan, hindi naman yan para sa'yo. Pero ayaw mong bitawan. Or the Lord has been telling you to give up a sin that you keep on doing. You keep repeating this sin na paulit-ulit mo ginagawa. And the Lord is telling you, tanggalin mo na yan. So dahil hindi mo tinatanggal, He would allow the storm in your life. So that He will take care of that. He will ultimately remove that from you so that it brings you clarity. It brings you it stripped away the distraction, the shallow distraction sa buhay mo, and it will draw you closer to the one who never changes. Yung storm ng buhay natin, yung mga problema, yung mga mabibigat na issue ng buhay natin na pinagdadaanan natin, grief, depression, anxiety, yung mga bagay na yan ay um, inalaw ng Lord, no? Inaalaw yan ng Lord sometimes because it brings you closer to Him. It brings clarity. Ate, paano nakaka-clarify? Paano nagbibigay ng clarity ang depression and anxiety? You know, when you look at how God works, anxiety and depressions are just small pecks sa plano niya sa buhay mo. Do not focus on those things. Do not focus on the things that pulls you down. Focus on what God is telling you, what God is working on you during that time of storms, during your time of anxiety, during the time of parang pagod ka na sa buhay mo. Focus on what God is telling you. Hear His voice. Sabi sa John, my sheep hears my voice. I am the good shepherd. My sheep hears my voice. During the time na inaatake ka ng takot, ng kaba, ng anxiety mo, ng depression mo, ng disappointment mo sa buhay, ng self-pity, you look upon the Lord, you fix your eyes on Jesus, and He will tell you what to do. I promise you, hindi ka niya iiwan during that storms in your life. Never ka niyang bibitawan. Never ka niyang hahayaan na mag-isa ka lang dyan sa storm na yan. He would allow that sometimes so that makita mo yung mga bagay na yan na nagbe-bring down, na nagpo-pull down sa'yo, it is a stepping stone pala para ma-reach mo si Lord. Diba? Isipin nyo parang may platform. Teka lang, wala akong platform dito. Isipin nyo to.
wala akong platform. Ito na lang phone ko. Sipin nyo tong phone ko. Itong phone na to, ito yung mga bagay na naghihila sa'yo pababa. Kumbaga, ito ka. Tapos, um, kunwari nakatali ka dito sa phone na to. Marami naman sa atin no, nakatali sa phone. Talaga. So, 'di ba? Ano, hinihila ka niya pababa, hinihila ka niya pababa. Tapos, akala mo, iyan na yung buhay mo. Ito na yung buhay ko, pababa ka na ng pababa. Your depression, your anxiety, your disappointment in life, your hopelessness, na, akala mo yan na yun, pababa ka na ng pababa ng pababa. Not knowing, if you look at it this way, ito pala, stepping stone mo pala to. Hindi ka pala niya hinihila pababa. Pwede mo siyang gawing stepping stone so that you can be closer to God. You can be closer to above. Mas malapit ka na sa above. Mas malapit ka na kay God sa taas kesa mas malapit ka sa baba kasi meron kang platform. Focus on God. Focus on Jesus. You fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi sa sabi sa Bible, si Lord nagsisimula siya sa buhay mo and He will complete it. The God who started something in your life, He will complete it. So, huwag kang mag-focus dun sa platform. Huwag kang mag-focus dun sa nararanasan mo. Huwag kang mag-focus sa storm. Nag-focus ka dun sa, Lord, itong platform na to, na nakakapagod tong platform na to, but if it will bring glory to you, na nandito ako, na nararanasan ko to, then so be it. Kasi you are fully surrendered in Christ. You are fully surrendered to the God who loves you so much, na kahit na nandun ka sa pagkakataon na parang, Lord, ayoko na nito, pakakapagod naman mag-serve sa'yo, nandun naman yung eagerness mo na, sige Lord, kung dahil pinayagan mo to, because you have because all things work together for those who love you, sige Lord, if it will bring you closer, if this will bring you closer, if this will bring me closer to you, and if this will bring you glory, then so be it. And so be it. The problem with a lot of Christians today, no? The problem with a lot of Christians today, ayaw nating sumuko. Ayaw nating isurrender kay Lord lahat. The good times, the bad times, ayaw nating ibigay kay Lord lahat. Ayaw nating mabigyan ng glory si Lord sa buhay natin. Ilang beses sinabi ni Apostle Paul, whatever you do, whether you eat or drink, you give glory to the Lord. And whatever you do, you give glory to the Lord. Pero ayaw natin yung gawin. That's a problem with the Christian generation right now. And right now, I am telling you guys, I am um, sinishare ko to sa inyo so that you will have this hunger to glorify God whether in sunlight or in storm. Did you surrender your life to Jesus already? Naranasan mo na yon na isurrender mo yung buong buhay mo kay Lord kasi alam mo na kailangan mo isurrender yun sa Kanya because without Jesus, you are hopeless. Without Jesus, you are not free. Without Jesus, your life is meaningless. If you have already surrendered your life to Jesus, then lahat ng meron ka, dapat nakaka-glorify kay Lord. Even in the midst of storm, even in the moment of despair and grief and anxiety and depression, Lord, nakakapagod to. Ayoko nito. Pero kung ito yung nagbibigay ng glory sa'yo, sige, hayaan mo kung dumaan dito pero wag mo kong bibitawan. And we know 100% that the Lord will never let us go. The Lord will never leave us nor forsake us. Ilang beses yung binanggit sa Bible. Ilang beses ding binanggit sa Bible that do not fear. Kang matakot. Sometimes, yung mga storm ng buhay natin, sometimes mga ganitong call out, yung mga tipong,
parang pinapatamaan ako ni Ate Jo, parang ano, parang para sa akin 'tong gawin 'to, Kung kung ganun man, let this storm brings clarity in your life. Are you really bringing glory to God? Are you really offering your life wholeheartedly to Jesus? Or meron ka pang tinatago-tago na, Lord, wag mo muna tong hawakan, akin muna to. Akin muna tong finances ko, Lord, wag mo muna to galawin. Akin muna tong love life ko, Lord, wag mo muna to galawin. Lord, okay lang ba na wag mo munang galawin yung family ko kasi okay naman kami? Okay lang na hindi sila naniniwala sa'yo basta hindi kami magkakaaway. But, you know, that's not your calling. You should tell your family about Jesus. Pero ayaw mo because you think you're more smarter than God. Your plans are better. Ayaw mo ng storm. Ayaw mo ng clarity. But you know, you're here and you should know that when you surrender your life to Jesus, it would cost you everything. And after that surrender, it is worth it. Definitely worth it. You're not surrendering your life just to give it away to some person na walang pakialam sa'yo. You're surrendering your life to Jesus who takes care of you, your love life, your finances, your family, all your relationship, your business, your plan sa buhay mo. That same God loves you so much. And when you surrender everything that you have right now just to give Him glory sa gitna ng storm, sa gitna ng sunlight, sa gitna ng joyful moment, sa gitna ng sad moment mo, that same God loves you so much and He will take care of you. All you have to do is to surrender. Surrender your life to Jesus. May this small devotion brings clarity in your life. Are you really bringing glory to God? What kind of character does your storm reveals about you? Pag dumadaan ka sa storm ng buhay mo, do you give glory to God? Or do you reprimand yourself and God? Lord, bakit naman pinayagan mo to? Lord, ganito na naman. Ito na naman yung buhay na to. Ito na naman, paghihirap na naman. Lagi na lang ako naghihirap, Lord. Mahal mo ba talaga ako? Nako, nako, nako. Mga kapatid, mga kapatid. Mga kapatid, ang mahal na mahal ka ni Lord. That He allowed those storms in your life so that you can get closer to Him. Any storms in your life, those are platforms so you can stand firm on your faith and you can get closer to God. It's not pulling you down, it is pushing you up closer to God. It's a platform that you can stand on. So if you're facing heavy sky today, kung tingin mo or nasa sitwasyon ka ngayon or natapos na yung sitwasyon na yun na heavy skies, heavy storms in your life, please remember what kind of character did it reveal about you. And if you're facing it right now, please don't give up. Remember to give glory to God through the storm. Meron ako napanood na video ng isang family sa um, Iowa, if I'm not mistaken. Iowa yata siya. Um, merong matinding storm. Merong matinding storm na dumaan dun sa kanilang bayan. And yung storm na yon, hindi sila makalikas, hindi kasi agad sila makalikas because the storm was so mabilis. Kumbaga, hindi agad sila na warningan. So, they had to stay sa bahay nila. And one family there, they were taking video during the storm. At yung family na yun, Christian family sila. So, the mom siguro, kung sino man nagtitake ng video, natanggal yung bubong nila, nasisira na yung buong bahay nila. And yung tatay nila, which is a pastor yata, or basta, yung tatay nila, nililid sila, sabi nila,
We praise God, sabi ng tatay, we praise God in the storm. Literal, na nagpe-praise sila during the storm habang hawak-hawak ng tatay ni tatay niya yung habang hawak-hawak ng tatay niya yung mga anak niya. Tapos nakakapit silang lahat sa isang poste ng bahay nila or something. Basta nakaikot sila. They were singing praises during the storm. They were giving glory to God even in the storm. Literal yun literal na ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan, and they were just singing there. And that the person who was taking pictures, siya din nakayakap sa isang poste ng bahay nila. And they were giving praises to God. Sa gitna ng takot, hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nanay ako or tatay ako, that I would sing praises to God, na hawak-hawak ko yung mga anak ko, habang nasa gitna kami ng bagyo. Hindi ko maisip na kakanta ako. But they were able to do that. Why? Because their faith tells them that even in the storm, we glorify God. At kung yun na yung last moment ng buhay nila, yun na yung last day nila dito sa mundo, they would give glory to God. Tapos tayong mga Pilipino, tapos ikaw, sabi ng Lord sa'yo, mag-spend time ka kasama ako kahit 15 minutes lang. Hindi mo mamagawa kasi hawak mo na yung phone mo, scroll ka na yun sa TikTok. Hawak mo na yung yung mga trabaho mo, hawak mo na yung ganito, distracted ka na, hindi ka na makapagbigay ng glory sa buhay mo. Tapos last day mo na pala. Sayang. Sayang. And you're saying, Christian ka. Huwag na nating hintayin na dumaan talaga tayo sa literal na storm ng buhay natin, na nagigiba-giba na yung bahay natin, bago natin ma-realize na the Lord is really calling us back to Him. It's God's way of telling us na bumalik na tayo sa Kanya. Kasi sabi ko nga sa inyo, sometimes God allows the storm so that it will bring us closer to God. Huwag na nating hayaan yun na dumating. Pero kung darating man yun, it really brings you closer to God. Pero habang ngayon na hindi pa siya dumarating, turn back your ways. Balik ka na kay Lord. Balik ka na 100% surrender. 100% surrender, and that whatever you do moving forward, ano man ang decision na gagawin mo sa buhay mo, ano man ang dadaanan mo, give glory to God Himself alone. Because you're not just growing. Hindi ka lang nag-grow ng flowers, you are growing roots too. Habang dumadaan ka sa storm na yan, habang sino-surrender mo kay Lord lahat ng meron ka sa buhay mo, all your problems, all your relationship, all your money issues, all your ministries, lahat ng bagay na nakakapagod, your anxiety, your depression, your um, suicidal thoughts, lahat yan, isurrender mo yan kay Lord. And after that storm, after mo mag-surrender, hindi lang magandang flower yung uhusbong sa buhay mo. Hindi lang ikaw magbo-bloom, you will also be rooted to God's power, to His plan in your life. And I will make sure, I am 100% sure that the God who started something in your life will finish it to completion until the day of Jesus Christ. He will make sure that He will complete it. You just have to surrender. You just have to fix your eyes on Him. Ito yung ating encouragement for tonight. Share ko lang sa inyo ng mas malaking version. Wait, encouragement for tonight. Yan, meron pa yan drawing. You're not only growing on the sunny days. The rain has purpose too. Let the storm teach you, and let it drive you closer to the gardener. And trust that your roots are getting stronger. So that's our encouragement for tonight. Huwag mo sanang tingnan na yung mga storms ng buhay mo, panahon na iniiwan ka ni Lord.
panahon na hindi kanya kasama, hindi kanya sinasamahan, yung mga storms ng buhay mo na feeling mo wala kang pag-asa, eh, um, mag-isa ka na lang. It's never that way. That, it's not that way. Sometimes it's the other way around. Na nandun ka nga sa storm na yon, si Lord na nga lang ang kasama mo, ikaw pa yun nakiiwan. Pero the Lord is telling you right now that the rain, the storm has a purpose in your life. Dumadaan ka man dyan, it has a purpose, and let it drive you closer to God. Let it bring you closer to Jesus. That's your encouragement for tonight. So, bago natin ipag-pray, bago tayo mag-pray, no, basahin ko muna itong mga comments na to. Hi, Ate Marcel, sabi niya, good evening. Bakit po ang hirap bumangon? Sagutin natin yan maya-maya, Ate Marcel. Sabi ni Joseph, sa gitna ng mga bagyo sa buhay mo, Diyos pa din ang kakapitan mo kasi siya lang yung may alam kung hanggang saan ka tatagal. Oh, amen dyan. Thank you, ate. Sabi naman ni Faye, kapag naglilipat ng halaman sa ibang paso, the roots play an important role para mabuhay yung halaman sa bagong paso. Just like how our circumstances, yung storm, abrupt or often changes over time. In other word, kapag patay na yung roots mo at may isa lang isa na lang natitira, wag ka dapat sumuko. Now comes the role of the soil and the water, the role of God. Even that one remaining root can grow a plant again. Kaya never fear changes, never fear the storm. Thank you so much, Faye, for sharing that. Sabi naman ni Joseph, sabi niya, bitawan mo na yung mga nagpapabigat sa buhay mo kasi sabi ni Lord, ay sabi ng Diyos, kaya hindi ka mag-grow, stuck ka sa buhay mo. Surrender to Jesus is the key to successful life. Huwag kang matakot, sabi ng Diyos, hindi ka niya iiwan, ipababayaan man. Sabi din niya, Jesus is the center of anything and everything. Sabi naman ni Faye, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. I love this song. Tsaka yung, Christ is the mamaya na natin kantahin. So, if you are in the season ng buhay mo ngayon na you are going through the storm, you don't know where God is, or you think that the Lord is not with you through that storm, let me pray for you. um, Allow me to help you pray that you continue to surrender your life to Jesus, that even through the storm, it will bring you closer to God. And if you have anyone in your family, friends, or any relationship that you have right now that you think they also need to hear this good news of Jesus, pray for them too. Banggitin mo na yung pangalan nila sa panalangin mo para sila din ay magkaroon ng maganda at matinding encounter with God, so that they too will know Jesus and His love for them. So, pag-pray natin ang isa't isa, and I will pray for you as we continue to surrender our life to Jesus, as we continue to lean on His promises and lean on His plan for us. So let's pray. Father God, salamat Panginoon sa gabing ito na ipinagkaloob mo sa amin, O Diyos. Salamat, O Diyos, sa natapos naming devotion at kwentuhan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na niloloob mo ang oras na ito para sa amin. And we bring you back the glory and praises to whatever we have done tonight. Panginoon, as we come into your holy presence, Lord, we are surrendering um, our life to you. If you see any sin in our life, Panginoon, mga bagay na nagawa namin, mga kasalanan na nagawa namin ng hindi kalugod-lugod sa iyong kabanalan, O Diyos, uh, may you please, Lord, forgive us. And kasalanan ito, Lord, na maliliit man o malaki, naalala man namin o hindi, hayag man na nagawa or lihim, Panginoon, lahat ng ito, we surrender this at your feet, and we claim your forgiveness through your Son, Jesus Christ, who died on the cross for us so that we can be redeemed and our sin will be paid off. Thank you po, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay. And Lord, if you are if you see, Panginoon, na right now, nasa gitna kami ng storm, nasa gitna kami
nasa gitna kami, Lord, ng pagdududa, ng takot, Panginoon, nasa gitna kami ng o nararanasan namin ang depression, anxiety, Panginoon, we rebuke any work of Satan in our life, O God. We are encouraged by you, Lord. At hayaan mo, Panginoon, that as we go through this storm, may we hold on to you and your promises that you will never leave us nor forsake us, Lord. And even if you did, and we know that you did allow the storms in our life, may this storm, Lord, brings us closer to you. May it brings us closer to you and your plans, O God. May we lean not on our own understanding, but be joyful because even in the storm, Lord, meron kaming kapayapaan na kasama ka namin at hindi mo kami pababayaan o iiwan kahit kailan. Thank you po, Panginoon. So, um, Lord, as we end our kwentuhan ngayong gabi, may we all be encouraged, Panginoon, sa aming pong isa-isa or sa aming pong presensya sa isa't isang sa fellowship na ito. Maraming salamat din, Panginoon, sa privilege na nagawa namin ito. We also thank you, Lord. We also would like to thank you, Panginoon, kasi po natapos ang amin pong nationwide na election. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng names, lahat ng nilagay mo sa posisyon ngayong araw na ito, Lord, ay pinayagan mo. You have orchestrated everything, O God. And we know, Lord, that you love the Philippines so much. You love the people in the Philippines, Lord. At ikaw, Panginoon, ang siyang uh, manguna sa aming bansa. We're our peace does not lean on the position, but we are leaning at your throne. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na makapagsama-sama kami para ipag-pray ang isa't isa, ipag-pray ang aming bansa, at maraming salamat din, Panginoon, because we are able to do this. We are able to love each other. We are able to love our country because you are the God who first loved us. We bring you back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Amen! Okay, teka lang. Sabi ni Ate Shane, super encouraging. Thanks. Thank you, Ate Shane. Sa Lord ang praises. Sabi ni Jerome, hi Ate Jo. Hi. Hi sa'yo, Jerome. Magandang gabi. Sabi naman ni Mary Joy, thanks sa encouragement, ate. Salamat din sa inyo for staying here. Sabi ni Geraldine, napakalikot naman ng cameraman, just me. Sinong cameraman? Sorry, ito ba? Ito bang camera na to? Kasi nagsuswitch lanes ako. Switch lanes? Nagda-drive. Nagsuswitch ako ng camera para makita niyo yung devotion natin. Sorry naman, huwag ka na magalit sa akin, ate Geraldine. Okay, so, announcement. So, bukas, ipapakita ko na sa inyo ang ating June devotion, which is Halfway Holy. Cute talaga nun. Basta makikita nyo bukas. Na-excite ako. June devotion, available na siya by 15th. Basta Halfway Holy. Available siya sa hard copy and soft copy. Tapos, magiging available na din yung Colorful Love series natin, no? Available na siya kung meron kayong mga chikiting sa bahay nyo or anyone in your family or friends that you want to give coloring book about books of the Bible. Nasa Book of Genesis pa lang naman i-release namin. So, it's a buy one, give one kind of book. So, it's a sponsored book. So, lahat ng bibilin yung book na coloring book, paulit-ulit ako nagsasabi, the coloring book ay sponsored book siya. So, pag bumili kayo ng isa, merong isang book na ibibigay sa isang recipient sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. So, we are looking to give the coloring books to, syempre dito sa Rizal, tapos sa Bacolod, sa Cebu. We also want to give it to some kids sa Bicol. And
marami pa actually. So, sana supportahan nyo yung ating colorful love series na i-release namin sa 15. At syempre, sana ano nyo din, mai-supportahan nyo din yung June devotion natin, which is Halfway Holy. Na-excite ako sa Halfway Holy. Okay, sabi ni Jessica, sabi niya, thank you Ate Jo, bukas ulit. I pray na sana kahit anumang bagyo ang nararanasan mo, bigyan ka ni Lord ng motivation and strength to continue your good deeds. Amen. Thank you dyan Ate Jessica. Alam niyo, kailangan ko talaga ng panalangin niyo, sa totoo lang. Kasi, yun, kailangan ko talaga ng panalangin nyo. Sabi naman ni Ate Jahan, the storm I experienced for many years was being bullied by most people because of my serious personality. I'm more quiet and like to reflect a lot. But this storm brought out the best in me. It helped me stay true to who I am, and it made me more determined to reach my dreams in life, not by my own strength, by the help but with the help of God and support of my real friends and allies. Thank you so much, Ate Jehan, for sharing that. Salamat, salamat sa inyong mga personal testimony na totoo naman talagang nag-encourage hindi lang sa akin kundi sa mga nakakabasa ng devotion na to. So, hi Kuya Saturn, magandang gabi sa'yo. Nagkakape ka na naman. So, yun. For you to continue to support our page, of course, we have the commissioned artworks, which is 300 per character. And we also have, of course, this devotion, Roots Before Roses, for month of May. It's still available. And the previous months of devotional are also available. Yung January natin, February, March, April, and of course, May. Wala atok. Sorry. Tapos, ito yung Mother's Day special. O, di ba, naidikit ko na siya. Naidikit ko na siya ngayon. So, ito yung Mother's Day special natin na merch. So, right now, naka-sale siya. Kaya, sana makapag-avail na kayo. And for those pala na gustong mag-hashtag team replay, pag hindi nyo na makita itong devotion na to sa ating Facebook page, you can watch the replays sa ating YouTube channel. In-update ko na siya ngayon. So, yung kahapon updated na, nandun na siya sa YouTube channel. So, I hope and pray that you subscribe sa ating YouTube. Meron ako natanggap na notification from YouTube that I can do the live stream there. So, para siguro hindi na ako maglipat-lipat pa ng para siguro hindi na ako maglipat-lipat pa, siguro doon ko na lang gagawin or pwede ko namang gawin na lang sa TikTok para hindi na ako maglilipat. Ewan ko, hindi ko alam, pag-pray natin kung saan ako dadalhin ni Lord. Pero sa tingin ko, much better pa rin dito sa Facebook kasi dito kayo mas marami. However, for me to also bring you guys or bring people sa YouTube channel para magkaroon tayo ng subscribers doon at para makita ng ibang tao yung mga videos doon, I may need to also patuloy ko siyang advertise. Yan, nauubos na yung English ko. Kaya, matulog na tayo. Magpahinga. Syempre, mag-pray. Magbasa ng Bible. At uminom ng tubig. At syempre, wag na wag tayo